Matapos magbigay ng bato para sa biyenan, itinapon si Lira mula sa kama ng ospital na parang sirang gamit. Habang dumadanak ang dugo sa tahi, si Ramon ay nakikipagtalik sa kabit sa kabilang kwarto. Bodega ka lang ng murang parte ng katawan. Hindi pa tapos ang malupit na salita. Dumating ang makapangyarihang bilyonaryo at binawi ang lahat sa taksil na lalaki. Tumayo si Lira, winasak ang kahapon para muling isilang bilang matapang na reyna. Ang maningning ba niyang kalayaan ang magiging pinakamatinding parusa para sa mga nagkanulo sa kanya? Ang amoy ng bawang at tuyo na pinaghalong tamis at alat ay pumuno sa maliit ngunit maaliwalas na kusina ni Lira Santos, isang pamilyar na halimuyak ng tahanan. Habang hinahalo ang paboritong adobo ng kanyang asawa, isang mahinang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ito ang kanyang mundo, ang pag-aalaga kay Ramon, ang pag-aasikaso sa kanilang munting tahanan. Ito ang kanyang kaligayahan. 3 taon na silang kasal ni Ramon. Sa 3 taon na yon, ibinuhos niya ang lahat. Isinantabi niya ang kanyang mga pangarap para buuin ang pangarap nilang dalawa. At para sa kanya, sapat na iyon. Ang makita lang ang nangiti sa mga labi ni Ramon sa tuwing uuwi ito mula sa trabaho ay katumbas na ng lahat ng sakripisyo. Inihanda niya ang mesa ng may kasamang pananabik. 2 plato, 2 baso, at isang maliit na florera na may isang tangkay ng rosas na pinitas niya mula sa kanilang bakuran. Simple, ngunit para kay Lira, perpekto. Maya-maya pa, bumukas ang pinto. "Ramon, mahal, nandito ka na pala." Masayang bati ni Lira. Sinalubong ang asawa ng isang mahigpit na yakap. Ngunit ang yakap na isinukli ni Ramon ay hindi kasing higpit ng dati. May bigat sa kanyang mga balikat, isang pagod na hindi lang dahil sa trabaho. Kasunod niyang pumasok ang biyenan niyang si Imelda na may mabigat na buntong hininga. "Magandang gabi po, Mama." Magalang na bati ni Lira, kahit pa may kaunting kaba siyang naramdaman sa aura ng dalawa. "Maupo na tayo, gutom na ako." Walang ganang sabi ni Imelda. Nauna nang dumiretso sa hapagkainan. Nagkatinginan sina Lira at Ramon. Pilit nang ngumiti si Ramon, isang namangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. "Pagod lang si Mama, mahal. Huwag mo nang intindihin." Sa hapagkainan, ang katahimikan ay halos nakakabingi. Tanging ang tunog lamang ng mga kubyertos na tumatama sa plato ang maririnig. Ang masarap na amoy ng adobo ay tila hindi sapat para pagaanin ang mabigat na atmosfera. Sinubukan ni Lira na basagin ang katahimikan. "Kamusta ang araw ninyo? Sana naman po ay naging maayos ang lahat." Isang malalim na buntong hininga muli ang pinakawalan ni Imelda bago binitiwan ang kanyang kutsara. "Maayos? Paano magiging maayos ang lahat, Lira? Paano kung anumang araw ay maaari na akong mawala sa inyo?" Natigilan si Lira. Napatingin siya kay Ramon na ngayon ay nakayuko at hindi makatingin sa kanya ng diretsyo. "Anong ibig ninyong sabihin, Mama?" Si Ramon na ang sumagot. Ang boses niya ay basag at puno ng pighati. "Mahal, si Mama, may malubha siyang sakit sa bato. Stage 5 chronic kidney disease. Kailangan niya ng kidney transplant sa lalong madaling panahon." Ang balita ay parang isang malakas na sampal kay Lira. Ang kanyang puso ay tila piniga. Nakita niya ang luhang namumuo sa gilid ng mga mata ng kanyang asawa. Nakita niya ang takot sa mukha ni Imelda. Sa isang iglap, ang sarili niyang pag-aalala ay napalitan ng pagnanais na alisin ang sakit na nararamdaman ng pamilyang minamahal niya. "Diyos ko po," mahinang usal niya. "Gagawin natin ang lahat, Ramon. Hahanap tayo ng paraan." Umiling si Ramon at tuluyan nang pumatak ang kanyang mga luha. "Sinubukan na namin, mahal. Walang compatible na donor sa aming pamilya at ang waiting list, napakahaba. Baka hindi na umabot si Mama." Hinawakan ni Lira ang kamay ng asawa. "Huwag kang magsalita ng ganyan. May pag-asa pa.
Dito na tumingin si Ramon sa kanya. Ang mga mata ay puno ng isang emosyong hindi niya mabasa, isang halo ng desperasyon at pag-asa. Meron pa nga, Lira. Meron pang isang pag-asa. Hindi na nagsalita pa si Ramon. Sa halip, dahan-dahan siyang lumuhod sa sahig, sa harap mismo ni Lira. Ang kilos na yon ay nagpabilis ng tibok ng puso niya. Hinawakan ni Ramon ang dalawa niyang kamay. Ang mga palad nito ay malamig at nanginginig. Lira, mahal ko. Nagsimula siya. Ang boses ay nanginginig sa pag-iyak. Ikaw. Ikaw na lang ang natitira naming pag-asa. Nag-research kami. Malaki ang posibilidad na maging compatible ka. Please, Lira. Magpa-test ka. Pakiusap. Iligtas mo ang nanay ko. Iligtas mo ang pamilya natin. Ang bawat salita ni Ramon ay parang punyal na tumutusok sa puso ni Lira. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa pagmamahal. Nakikita niya ang lalaking pinakamamahal niya na nagmamakaawa, nakaluhod sa kanyang harapan para sa buhay ng ina nito. Paano siya makakatanggi? Tumingin siya kay Imelda na ngayon ay tahimik na umiiyak sa kanyang upuan. Sa kabila ng madalas nilang hindi pagkakaunawaan, biyenan pa rin niya ito, ina ng kanyang asawa. Binalik niya ang tingin kay Ramon. Sa mga matang yon, nakita niya ang kanilang mga pangarap, ang kanilang mga pangako sa isa't isa. Para sa kanya, ang pagligtas kay Imelda ay pagligtas din sa kanilang dalawa. Isang nangiti, kahit pa nanginginig, ang sumilay sa mga labi ni Lira. Hinaplos niya ang pisngi ng kanyang asawa. Shh! Tumayo ka na dyan, mahal. Huwag kang mag-alala. Tumingin siya sa mga mata nito at sinabi ang mga salitang magtatakda ng kanyang kapalaran. Oo, gagawin ko. Gagawin ko ang lahat para sa'yo, para sa pamilya natin. Makalipas ang ilang linggo, sa isang malamig at puting silid-angking ospital, nakahiga si Lira sa kama. Katabi niya si Ramon. Mahigpit na hawak ang kanyang kamay. Ang resulta ng mga pagsusuri ay dumating. Isang perpektong tugma. Isang himala, sabi ng doktor. Isang sagot sa mga panalangin, sabi ni Ramon. Sigurado ka ba talaga rito, mahal? Tanong ni Ramon sa huling pagkakataon. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Ngumiti si Lira, isang ngiting puno ng pagmamahal at determinasyon. Hinaplos niya ang kamay nito. Mas sigurado pa ako rito kaysa sa kahit ano. Para sa'yo, para kay Mama. Mahal na mahal ko kayo. Mahal na mahal din kita, Lira. Habang buhay ang utang na loob ko sa'yo. Bulong ni Ramon, bago siya hinalikan sa noo. Iyon ang mga huling salitang narinig niya bago itinulak ng nurse ang kanyang kama, papasok sa operating room. Habang dahan-dahang nanlalabo ang kanyang paningin dahil sa anesthesia, ang nakangiting mukha ni Ramon ang huling imahe na nakatatak sa kanyang isipan. Isang pakiramdam ng kapayapaan ang bumalot sa kanya. Ginagawa niya ang tama. Ginagawa niya ito para sa pag-ibig. Ngunit ang kapayapaan ay hindi nagtagal. Pagmulat niya ng kanyang mga mata, isang matinding kirot ang sumalubong sa kanya mula sa kanyang tagiliran. Ang ilaw sa silid ay nakakasilaw. Ang amoy ng gamot ay nakakasulasok. Pero wala sa mga yon ang nakapantay sa kaba na bigla niyang naramdaman. Nandoon si Ramon, nakatayo sa tabi ng kanyang kama. Ramon? Mahinang tawag niya. Ang kanyang lalamunan ay tuyo. Kamusta si Mama? Ang operasyon, naging matagumpay ba? Hindi sumagot si Ramon. Ang mukha nito, na siyang huli niyang nakita na puno ng pagmamahal, ay ngayon ay walang anumang emosyon. Malamig, malayo. Tila ba nakatingin siya sa isang estranghero. Hindi isang salita ng pag-aalala. Hindi isang haplos ng pasasalamat. Sa halip, may kinuha si Ramon mula sa isang brown envelope. Dahan-dahan siyang lumapit at ipinatong ito sa mesang nasa tabi ng kama ni Lira. Ang tunog ng paglapag ng papel sa ibabaw ng metal na mesa ay umalingaw-ngaw sa nakakabinging katahimikan ng silid. Ang mga papel. Iyon ang unang bagay na pinagtuunan ng pansin ni Lira
sa kabila ng matinding kirot na gumuguhit sa kanyang tagiliran. Ang kanyang isip ay mabagal, pilit na ipinoproseso ang lahat. Ang malamig na titig ni Ramon, ang nakakabinging katahimikan, at ang mga papel na iyon na nakapatong sa mesa na tila isang hatol. Sa bawat paghinga, ramdam niya ang hapdi ng tahi mula sa operasyon, gamit ang buong lakas na natitira sa kanyang nanghihinang katawan. Dahan-dahan niyang iniangat ang kanyang kamay. Nanginginig ito, hindi lang dahil sa epekto ng gamot, kundi dahil sa isang hindi maipaliwanag na takot na nagsimulang gumapang sa kanyang puso. Ramon, ano yan? Muli niyang tanong. Ang boses ay halos pabulong na. Mga papeles, para sa paglabas ko sa ospital? Para kay mama? Isang mapait na ngisi ang sumilay sa labi ni Ramon. Isang ngisi na kailanman ay hindi pa niya nakita rito. Basahin mo. Maikli nitong utos. Ang boses ay kasing lamig ng hangin mula sa aircon ng silid. Inabot niya ang mga papel. Ang bawat sentimetro ng pag-abot ay isang pagsubok sa kanyang lakas. Nang sa wakas ay mahawakan niya ito, naramdaman niya ang kapal at bigat nito. Hindi ito ordinaryong medical form. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo pa, ngunit pilit niyang binasa ang mga nakalimbag na salita sa pinakaibabaw ng unang pahina. Petition for annulment. Paulit-ulit niyang binasa ang mga salita. Umaasang nagkamali lang siya ng tingin. Annulment? Pagpapawalang bisa ng kasal? Imposible. Baka panaginip lang ito. Isang masamang bangungot dala ng anesthesia. Hindi to totoo. Umiling-iling siya. Ang mga luha ay nagsimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Tumingin siya kay Ramon. Naghahanap ng kahit anong bahid ng dating pagmamahal, kahit isang pahiwatig na isa lang itong malupit na biro. Ramon, magsalita ka. Ano ang ibig sabihin nito? Nagbibiro ka lang, di ba? Masama ang biro mong ito, mahal. Ngunit ang lalaking kaharap niya ay hindi ang kanyang mahal. Isa itong estranghero. Hindi ako nagbibiro, Lira. Mariin itong sabi. Tapos na tayo. Ang tatlong salitang iyon ay tumama sa kanya ng mas malakas pa kaysa sa kahit anong pisikal na sakit. Mas masakit pa sa sugat na iniwan ng operasyon, parang pinunit ang kanyang kaluluwa. Titapos na. Pero, bakit? Bakit? Ang pamilya natin, ang pangako mo, ang sabi mo mahal mo ako. Ibinigay ko ang lahat, Ramon. Ibinigay ko ang isang parte ng katawan ko para sa nanay mo. Sigaw niya, ang boses ay basag sa pag-iyak. Eksakto, sagot ni Ramon. Walang bakas ng emosyon. Ibinigay mo na. Kaya wala ka ng silbi sa akin. Nakuha ko na ang kailangan ko. Sa gitna ng kanyang paghihinagpis, bumukas ang pinto ng silid. Pumasok si Imelda de la Cruz, ngunit hindi ito ang Imelda na nakita niyang umiiyak sa takot ilang linggo na ang nakalipas. Ang Imelda na kaharap niya ngayon ay nakatayo ng tuwid, malakas, at may mapanuyang ngiti sa kanyang mga labi. Narinig ko ang sinabi niya, Lira. Paulit-ulit ka talaga, ano? Sabi ni Imelda. Ang boses ay puno ng pang-aalipusta. Hindi mo pa rin ba naiintindihan? Tanga ka ba talaga o nagtatanga-tangahan ka lang? Ginawa mo ang parte mo. Tapos na ang palabas. Lalong gumuho ang mundo ni Lira. Ang lahat ay isang kasinungalingan. Ang mga luha, ang pagmamakaawa, ang mga pangako. Lahat ay parte ng isang napakalaking panloloko. Walang hiya kayo, hagulgol niya. Mga demonyo kayo. Tumawa si Imelda, isang tawang nakakayanig sa kaluluwa. Salamat sa papuri. Ngayon, kung tapos ka na sa pag-iyak mo dyan, kunin mo na ang mga gamit mo at lumayas ka na sa buhay namin. May inihagis si Imelda sa paanan ng kanyang kama, isang luma at walang lamang bag. Pulutin mo ang mga basura mo at lumayas ka na. Hindi ka na parte ng pamilyang ito. Hindi ka kailanman naging parte nito.
Isa ka lang. Kasangkapan. Pinilit ni Lira na bumangon. Hindi alintana ang kirot. Kailangan niyang lumaban. Kailangan niyang ipaglaban ang kanyang dignidad. Sinubukan niyang abutin si Ramon. Kumapit sa braso nito. Ramon, pakiusap. Huwag mong gawin sa akin to. Mahal kita. Ngunit ang ginawa ni Ramon, ang tuluyang pumatay sa lahat ng natitirang pag-asa sa kanyang puso. Buong lakas siyang itinulak nito. Huwag mo akong hawakan. Dahil sa pagtulak, nawalan siya ng balanse at bumagsak mula sa kama. Ang kanyang tagiliran ay tumama sa malamig na sahig. Isang nakakapasong sakit ang kumalat sa buong katawan niya. At isang sigaw ng paghihirap ang kumawala sa kanyang mga labi. Ang tahi niya. Pakiramdam niya ay bumuka ito. Nakahandusay sa sahig, umiiyak sa sakit at pighati. Wala man lang sino man sa mag-ina ang lumapit para tulungan siya. Tinitigan lang siya ng mga ito na parang isang basurang nakakalat. Sa tulong ng mga security guard ng ospital na tinawag ni Imelda, sa pilitan siyang pinaalis sa silid. Dinala siya pabalik sa dati nilang bahay, ang bahay na minsan niyang tinawag na tahanan, para lamang kunin ang kanyang mga gamit. Binigyan siya ng 10 minuto. Habang nanginginig niyang inilalagay ang ilang damit sa bag na inihagis ni Imelda, ang bawat sulok ng bahay ay sumisigaw ng mga alaala. Mga alaala na ngayon ay nababalot na ng lason ng kasinungalingan. Paglabas niya ng gate, dala ang isang maliit na bag at pusong durog na durog. Isang malamig na hangin ang sumalubong sa kanya. At kasabay ng pagsara ng pinto sa kanyang likuran, ang unang patak ng ulan ay nagsimulang bumagsak mula sa madilim na kalangitan. Nagsimula siyang maglakad, walang tiyak na patutunguhan. Ang ulan ay lumakas, bumubuhos na tila nakikidalamhati sa kanyang sinapit. Ang kanyang damit ay basang-basa. Ang lamig ay tumatagos hanggang sa kanyang mga buto. Ang bawat hakbang ay isang pahirap. Ang kirot sa kanyang tagiliran ay lalong tumitindi. Bawat paghinga ay isang pakikibaka. Sumasabay sa pagpatak ng ulan, sa kanyang pisngi ang sarili niyang mga luha. Bakit? Saan siya nagkamali? Ang magmahal ba ng totoo ay isang kasalanan? Nilibot niya ng tingin ang paligid. Ang mga ilaw ng sasakyan ay nanlalabo. Ang mga tunog ng syudad ay humihina. Naramdaman niya ang pagkahilo. Ang lakas niya ay unti-unti nang nauubos. Sa gitna ng malakas na buhos ng ulan, sa isang madilim na eskinita, ang kanyang mga tuhod ay tuluyan ng bumigay. Napaluhod siya sa basang semento. Ang sakit ay hindi na makayanan. Ang kanyang paningin ay nagsimulang magdilim. Ang huling naramdaman niya ay ang pagtama ng kanyang ulo sa malamig at matigas na viyahe. At pagkatapos, wala na. Tanging kadiliman, ang unang bumalik kay Lira ay hindi ang sakit, kundi ang isang kakaibang pakiramdam ng ginhawa. Isang malambot na bagay ang kanyang hinihigaan, hindi ang matigas at basang semento. Isang mabangong amoy, tila pinaghalong lavender at mamahaling pabango, ang pumuno sa hangin, hindi ang amoy ng putik at basang lupa. At isang mainit na kumot ang nakabalot sa kanya. Ipinagtatanggol siya mula sa lamig na huli niyang naramdaman. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Ang una niyang nakita ay isang kisameng napakataas, na may isang grandiyosong chandelier na gawa sa kristal na dahan-dahang kumikinang. Napapikit siyang muli, iniisip na baka nasa langit na siya. Ngunit nang muli siyang dumilat, naroon pa rin ito. Pilit niyang iginalaw ang kanyang katawan. Naramdaman niya ang pamilyar na kirot sa kanyang tagiliran, ngunit hindi na ito kasing tindi ng dati. Nang tingnan niya ito, nakita niyang malinis na ang kanyang sugat at napalitan na ng bagong bendahe. Ang suot niya ay hindi na ang basang damit, kundi isang malambot na seda na nightgown. Doon na bumalik ang lahat. Ang ospital, ang mga papel ng annulment, ang pagtulak ni Ramon, ang pagtataboy ni Imelda,
Ang pagbagsak sa gitna ng ulan, isang biglaang takot ang bumalot sa kanya. Napabangon siya, hindi alintana ang sakit. Nasaan ako? Bulong niya sa sarili, ang boses ay paos. Inilibot niya ang kanyang tingin. Nasa loob siya ng isang napakalaki at napakagarang silid-tulugan. Ang mga muebles ay gawa sa dark wood. Ang mga kurtina ay makakapal at may gintong burda. Ang lahat ng bagay sa paligid niya ay sumisigaw ng karangyaan. Isang mundong hindi niya kailanman nakita, kahit sa panaginip. Kinidnap ba siya? Dinala ba siya rito ng mga nagpapautang kay Imelda? Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng napakabilis. Sinubukan niyang tumayo, ngunit ang kanyang katawan ay masyadong mahina. Napaupo lang siya pabalik sa kama, hingal na hingal. Sakto namang may marahan na kumatok sa pinto. Hindi na siya nakasagot nang bumukas ito. Isang matandang lalaki na nakasuot ng uniforme ng isang butler ang pumasok. May dalang isang tray na may lamang isang baso ng tubig at ilang gamot. Ang kanyang kilos ay magalang at ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit hindi nakakatakot. "Gising na po pala kayo, ma'am," sabi ng lalaki sa isang mahinahon na boses. "Ako po si Alfredo, ang head butler ng mansyon. Nasaan ako? Sino ka? Anong kailangan niyo sa akin?" Sunod-sunod na tanong ni Lyra. Pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang boses. Hindi na bago ang ekspresyon ni Alfredo. Maingat niyang inilapag ang tray sa bedside table. "Huwag po kayong mag-alala, ma'am. Ligtas po kayo rito. Kayo po ay nasa mansyon ng aking amo, si Senyor Eduardo Vargas." Eduardo Vargas? Ang pangalan ay tila pamilyar, ngunit hindi niya maalala kung saan narinig. "Bakit ako nandito?" "Nakita po kayo ng driver ni Senyor sa isang eskinita kagabi. Walang malay at basang-basa sa ulan. Siya po ang nag-utos na dalhin kayo rito at ipatawag ang kanyang personal na doktor para gamutin ang inyong sugat." Napatulala si Lyra. Isang estranghero ang tumulong sa kanya? Hindi pa rin siya makapaniwala. Ang lahat ng kabaitang naranasan niya sa buong buhay niya ay mula lamang sa iisang tao na siya ring dumurog sa kanya. Ang pagtitiwala ay isang bagay na tila naubos na sa kanyang sistema. "Pakiusap po, ma'am. Inumin niyo po muna ang inyong gamot at uminom ng tubig." Magalang na pakiusap ni Alfredo. "Darating po si Senyor Vargas mamaya para personal kayong kamustahin." Walang nagawa si Lyra, kundi sumunod. Ininom niya ang gamot. Ang tubig ay nagbigay ginhawa sa kanyang tuyong lalamunan. Pagkatapos ay umalis din si Alfredo. Sinabing babalik na lang na may dalang pagkain. Naiwan siyang muli sa katahimikan. Ang kanyang isip ay puno ng pagkalito at pagtataka. Sino si Eduardo Vargas at bakit siya tinutulungan nito ng ganito? Hindi nagtagal. Muling bumukas ang pinto. Sa pagkakataong ito, isang lalaking nasa mga edad, 60 ang pumasok. Nakasuot ito ng isang mamahaling itim na suit. May mga pilak na hibla ng buhok sa kanyang sentido at may hawak na isang eleganteng tungkod. Ngunit ang pinakakapansin-pansin sa lahat ay ang kanyang mga mata. Ang mga ito ay puno ng awtoridad at talino. Ngunit sa likod nito ay may isang bakas ng kalungkutan. Ito si Eduardo Vargas. "Magandang umaga, hiha." Bati nito. Ang boses ay kalmado, ngunit may bigat. "Ako si Eduardo. Ikinagagalak kong makita na gising ka na." Naramdaman ni Lyra ang isang biglaang hiya. Agad niyang inayos ang kumot upang takpan ang kanyang sarili. "Salamat po sa pagtulong ninyo sa akin, Senyor. Malaki po ang utang na loob ko sa inyo, pero kailangan ko na pong umalis." Umiling si Eduardo at dahan-dahang umupo sa isang silyang malapit sa kama. "Hindi ka aalis hanggat hindi ka patuluyang magaling. At isa pa, mayroon tayong importanteng bagay na dapat pag-usapan." Kinabahan si Lyra. "Ano po iyon?" Tinitigan siya ni Eduardo ng diretso sa mata. "Tungkol sa operasyon mo. Alam kong nag-donate ka ng iyong kidney."
Natigilan si Lyra. Paano nito nalaman? Opo. Ginawa mo yon para sa iyong biyenan. Si Imelda de la Cruz, tama ba? Tumango si Lyra. Ang sakit ng alaala ay muling sumariwa. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Eduardo. Dito na nagbago ang kanyang ekspresyon, napalitan ng isang bagay na tila awa at galit. Hija, ang kidney na ibinigay mo, hindi ito napunta sa biyenan mo. Ang sinabi nito ay parang kulog na yumanig sa buong pagkatao ni Lyra. Ano pong ibig ninyong sabihin? Imposible po yan. Para sa kanya yon. Nakita ko pa po siya sa ospital. Nakita mo siya, oo. Pero hindi siya kailanman naoperahan. Mariing sabi ni Eduardo. Dahil sa isang insidente sa ospital, isang biglaang pagpapalit sa sistema, ang kidney na galing sa'yo, ay sa akin napunta. Napatakip si Lyra sa kanyang bibig. Ang kanyang isip ay hindi kayang tanggapin ang kanyang naririnig. Pakiramdam niya ay umiikot ang buong silid. Hindi po totoo yan. Niloloko niyo lang ako. Walang imik na isinenyas ni Eduardo si Alfredo na kanina pa pala tahimik na nakatayo sa may pintuan. May iniabot si Alfredo na isang folder kay Eduardo. Inilapag ni Eduardo ang folder sa kama, sa tabi ni Lyra. Buksan mo. Nanginginig ang mga kamay ni Lyra habang binubuksan ang folder. Sa loob ay may mga medical records. Malinaw na nakasulat sa letterhead ng ospital. Binasa niya ang mga pangalan na naka-highlight. Donor, Lyra Santos. Recipient, Eduardo Vargas. Sa ilalim nito, may isa pang dokumento. Isang medical certificate para kay Imelda de la Cruz. Nakasaad doon na siya ay sumailalim lamang sa konsultasyon at dialysis. Walang operasyon, walang transplant. Ang katotohanan ay isang malupit at hindi matitinag na pader na bumagsak sa kanya. Hindi lang siya itinapon, hindi lang siya niloko. Ang pinakamahalagang sakripisyo na ginawa niya sa ngalan ng pag-ibig ay ninakaw mula sa kanya at ipinamigay sa iba. Wala nang luhang lumabas sa kanyang mga mata. Napalitan ito ng isang malamig at blangkong pakiramdam. Isang pagkaubos. Nakita ni Eduardo ang pagbabago sa kanyang mukha. Ang kanyang boses ay lumambot. Matagal na akong naghihintay ng donor, Hija. Ilang taon na. Ang buhay ko ngayon, utang ko sa iyo. Tumingin si Lyra sa kanya. Ang mga mata ay walang buhay. Bakit? Bakit niyo sinasabi sa akin ang lahat ng ito? Tumayo si Eduardo. Ang kanyang mga mata ay nag-aalab ngayon sa isang determinasyon na nakapagpakilabot kay Lyra. Dahil utang ko sa iyo ang buhay ko at ang pamilyang tumalikod sa iyo ay magbabayad sa ginawa nila. Lumapit ito sa kanya. Ang bawat salita ay may bigat at pangako. Simula ngayon, ako na ang pamilya mo. Isang taon. Lumipas ang isang taon na parang isang panaginip. Isang taon ng paghilom, hindi lang ng sugat sa kanyang katawan, kundi pati na rin ng sugat sa kanyang puso at kaluluwa. Ang mansyon ni Eduardo Vargas ang naging kanyang kanlungan, ang kanyang santuwaryo. Ang Lyra na dating umiikot lang ang mundo sa kusina at sa pag-aasikaso kay Ramon ay matagal nang naglaho. Ang bagong Lyra ay gumigising tuwing umaga, hindi para magluto ng adobo, kundi para harapin ang isang bagong aralin. Ang malawak na silid-aklatan ni Eduardo ang naging kanyang unang silid-aralan. Nilamon niya ang mga librong hindi niya kailanman inakalang babasahin. Corporate law, investment strategies, the art of negotiation. Sa simula, ang mga salita ay banyaga sa kanya. Ngunit sa bawat pahinang binubuklat niya, unti-unting nabubuo sa kanyang isipan ang isang bagong mundo. Isang mundo ng kapangyarihan, ng mga patakaran, at ng mga paraan para baliktarin ang mga ito. Isinasama siya ni Eduardo sa mga board meetings ng Vargas Corporation. Sa una, siya ay isang tahimik na anino lamang sa isang sulok, nakikinig, nagmamasid.
Ngunit habang lumilipas ang mga linggo, nagsimula siyang magtanong. Mga tanong na matatalino at may saysay. At hindi nagtagal, nagsimula na siyang magbigay ng sarili niyang opinyon. Mga opinyon na ikinagugulat at ikinahahanga ng mga matatandang ehekutibo sa paligid ng mesa. Nakikita niya ang bahagyang pagngiti ni Eduardo sa tuwing nangyayari iyon, isang ngiti ng pagmamalaki. Pero hindi lang ang kanyang isip ang pinalakas. Tuwing hapon, sa gym ng mansyon, tinuturuan siya ng isang private instructor ng self-defense. Natutunan niya kung paano tumayo ng matatag, kung paano gamitin ang bigat ng kalaban-laban dito, at kung paano sumuntok ng may puwersa at layunin. Ang lakas ay hindi lang nasa bisig, Ma'am Lyra. Sabi ng kanyang instructor isang araw. Nasa isip at nasa mga mata. At sa nakikita ko ngayon, wala na ang takot sa mga mata mo. Isang gabi, habang sila ni Eduardo ay tahimik na nakaupo sa harap ng naglalagablab na apoy sa fireplace, ibinahagi nito ang isang lihim na matagal na nitong itinatago. May kinuha itong isang lumang litrato mula sa kanyang wallet. Isang magandang dalaga na may mga matang puno ng buhay at saya. Ito si Isabela, ang kaisa-isa kong anak. Mahinang sabi ni Eduardo. Ang boses ay puno ng isang pamilyar na pighati. Nawala siya sa akin 10 taon na ang nakalipas. Katulad ko, kinailangan din niya ng transplant, isang bagong puso. Pero hindi kami nakahanap ng donor sa tamang oras. Isang luhang pumatak mula sa mata ng makapangyarihang bilyonaryo. Araw-araw, sinisisi ko ang sarili ko. Sa kabila ng lahat ng pera at kapangyarihan ko, hindi ko nagawang iligtas ang sarili kong anak. Tumingin ito kay Lyra, at sa mga mata nito, nakita niya ang isang bagay na mas malalim pa sa utang na loob. Nang dumating ka, Hija, para bang binigyan ako ng pangalawang pagkakataon. Isang pagkakataon na itama ang mga bagay. Ang iligtas ang isang buhay na muntik nang mawasak dahil sa kasakiman ng iba. Nakikita ko siya sa iyo, Lyra. Ang kanyang katatagan, ang kanyang kabutihan. Sa sandaling iyon, tuluyang naunawaan ni Lyra ang lahat. Ang tulong ni Eduardo ay hindi lang dahil sa utang na loob. Ito ay isang paghahanap ng katubusan. At si Lyra para sa kanya ay hindi lang isang taong tinutulungan. Para siyang isang anak. Lumipas pa ang mga buwan. Isang gabi, habang naghahanda para sa isang business dinner, natigilan si Lyra sa harap ng isang malaking salamin sa kanyang walk-in closet. Ang babaeng nakatitig pabalik sa kanya ay halos hindi na niya makilala. Nakasuot ito ng isang eleganteng itim na bestida na yakap ang kanyang perpektong hubog. Ang kanyang buhok ay nakaayos sa isang sopistikadong paraan. Ang kanyang mukha ay merong light makeup na nagpapatingkad sa kanyang natural na ganda. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay nasa kanyang mga mata. Wala na ang dating Lyra na may mga matang laging naghahanap ng pagsang-ayon, laging puno ng pag-ibig na may halong takot. Ang mga mata ng babae sa salamin ay matatag, matalino, at may bahid ng lamig. Isang lamig na nagmula sa isang pusong minsan nang nagyelo sa sakit. Hindi na siya ang Lyra na naghihintay lang sa pag-uwi ng asawa. Hindi na siya ang Lyra na handang ibigay ang lahat kahit walang matira sa sarili. Ang babaeng iyan ay hindi na muling luluhod para sa pag-ibig. Siya na ang magtatakda ng kanyang halaga. Pumasok si Eduardo sa silid, may dalang isang maliit na itim na kahon. Handa ka na ba? Ngumiti si Lyra sa refleksyon sa salamin. Opo, senyor. Huwag mo na akong tawaging senyor. Mula ngayon, Tito Eduardo na lang. Sabi nito, isang tunay na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. At mayroon akong isang bagay para sa'yo. Ibinigay niya kay Lyra, hindi ang kahon, kundi 2 bagay. Isang itim na credit card na gawa sa metal at isang business card ng isang kilalang abogado. Ang card na yan ay walang limitasyon. Gamitin mo sa lahat ng kakailanganin mo. At si Attorney De Leon ang pinakamagaling sa bansa pagdating sa corporate fraud.
Nasa panig mo na siya, paliwanag ni Eduardo. Gamitin mo ang mga ito, Lira. Hindi para sa akin, kundi para sa'yo. Para sa hustisya na matagal mo nang dapat nakamtan. Hinawakan ni Lira ang card at ang calling card. Ang mga ito ay malamig at mabigat sa kanyang palad. Mga simbolo ng kapangyarihan, mga sandata para sa laban na malapit nang magsimula. Salamat po, Tito Eduardo. Kinabukasan, habang nagbabasa ng dyaryo si Lira sa may hardin, isang sulat ang dumating para sa kanya. Inihatid ni Alfredo. Galing ito sa isa sa mga pinakamalaking charity organizations sa bansa. Isang imbitasyon para sa kanilang taunang Starlight Charity Ball, ang pinakamalaking pagtitipon ng mga mayayaman at makapangyarihan sa buong Pilipinas. At alam na alam ni Lira, sa ganitong mga pagkakataon, hindi kailanman nagpapahuli ang mga taong desperadong magpanggap na sila ay matagumpay. Ang mga taong tulad ni Ramon at Imelda de la Cruz, isang malamig na ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa kanyang mga labi habang nakatitig sa gintong imbitasyon. Nararamdaman niya ang pamilyar na pagtibok ng kanyang puso. Ngunit hindi na ito dahil sa pag-ibig o takot. Ito ay pananabik. Oras na para magpakita. Para kay Ramon de la Cruz, ang Starlight Charity Ball ay hindi lang isang party. Ito ay isang entablado. At ngayong gabi, siya ang bida sa sarili niyang palabas. Habang hawak ang isang baso ng mamahaling champagne, inilibot niya ang kanyang tingin sa Grand Ballroom ng Manila Peninsula. Ang mga ilaw mula sa dambuhalang chandelier ay parang mga bituin na bumagsak mula sa langit. Ang mga taong nakapaligid sa kanya ay ang mga pinakamakakapangyarihan sa lipunan, mga politiko, mga negosyante, mga celebrity, at siya, si Ramon de la Cruz, ay kabilang sa kanila. O iyon ang gusto niyang paniwalaan. Mahal, ngiti ka naman dyan. Bulong ng isang malambing na boses sa kanyang tabi. Napangiti si Ramon nang lumingon siya kay Katrina. Maganda ito sa suot nitong pulang bestida, ang babaeng nagbigay sa kanya ng lahat ng gusto niya. Isang anak, isang pamilya na maipagmamalaki. Ini-enjoy ko lang ang gabi, mahal, at syempre, ang kasama ko. Tumawa ng mahina si Katrina at hinaplos ang pisngi ng kanilang 4 na taong gulang na anak, si Lynn, na karga-karga ni Ramon. Tingnan mo si Papa, anak. Ang gwapo-gwapo, no? Ito ang perpektong larawan. Isang matagumpay na lalaki, isang magandang asawa, isang cute na anak. Ito ang buhay na pinangarap niya. Ngunit sa likod ng perpektong larawan, may mga bitak, may mga anino. Ang anino ng mga utang sa sugal ng kanyang ina. Mga utang na pilit nilang tinatakpan at binabayaran paunti-unti. Ang bawat ngiti niya ngayong gabi ay may kasamang kalkulasyon. Kailangan niyang makahanap ng bagong kliyente, ng bagong investor para sa kanilang maliit na construction firm. Ayan na pala si Mama, sabi ni Ramon. Itinuturo si Imelda na masayang nakikipagkwentuhan sa isang grupo ng mga matatandang sosyalera. Suot nito ang pinakamahal na alahas, ang muka ay puno ng pagmamalaki. Walang sino man ang mag-aakala na ang babaeng iyon ay may tinatagong takot sa tuwing may hindi kilalang motorsiklo na humihinto sa tapat ng kanilang bahay. Ramon, anak, tawag ni Imelda. Isinesenyas na lumapit sila. Halikayo, ipakikilala ko kayo kay Mrs. Elizalde. Buong pagmamalaking ipinakilala ni Ramon si Katrina at si Lynn. My beautiful family, sabi niya sa mga kausap na umani ng mga papuri. Sa mga sandaling iyon, nakakalimutan niya ang lahat, ang bigat, ang pagkabalisa, ang multo ng nakaraan, ang multo na pinangalan ng Lira. 1 taon na ang nakalipas mula nang huli niya itong makita. Isang basang sisiw, durog na durog, itinaboy sa gitna ng ulan. Hindi na niya ito muling binalikan. Para sa kanya, tapos na ang kabanatang iyon.
Isa iyong masamang alaala na pilit niyang ibinaon sa limot. Isang kasalanan na ibinulong na lang niya sa kumpisalan. Siguro ay umuwi na ito sa probinsya. Siguro ay nag-asawa na ulit. O baka, hindi na niya itinuloy ang pag-iisip. Mas mabuti nang hindi alamin. Bigla, ang masayang bulungan sa ballroom ay unti-unting humina. Halos sabay-sabay na napalingon ang lahat sa may grand staircase na para bang may isang maharlika na dumating. Nakiusyoso rin si Ramon. At doon, sa tuktok ng hagdanan, nakita niya ang dahilan. Isang babae. Nakatayo ito roon na parang isang reyna. Ang suot nitong itim na gown ay kumikinang sa ilalim ng mga ilaw na tila gawa sa likidong gabi. Ang ayos ng buhok nito ay simple ngunit elegante. At ang tindig, may awtoridad, may kumpiyansa. Sino yan? Artista ba? Narinig niyang tanong ng isang ginang sa likuran. Hindi ko kilala, pero napakaganda niya. Sagot naman ng kasama nito. Nakatitig lang si Ramon. May kung anong pamilyar sa babae. Pamilyar ang kanyang tindig, ang paraan ng pagngiti sa mga taong bumati sa kanya. Ang kurba ng kanyang mga labi, hindi. Imposible. Kasama nitong bumaba sa hagdanan ang isang lalaking kilala ng lahat, si Eduardo Vargas, ang isa sa mga pinakamayamang tao sa buli ng Asya. Nakakapit ang braso ng babae sa braso ng matandang bilyonaryo na para bang sila ay mag-ama. Nang makarating sila sa ibaba, sinalubong sila ng host ng gabi. Mr. Vargas, it's an honor to have you here. And who is this lovely lady with you tonight? Gumiti si Eduardo Vargas, isang ngiting puno ng pagmamalaki na umalingaw-ngaw sa buong ballroom dahil sa mikropono. Everyone, I would like you to meet the newest pride of our family, my beloved granddaughter, Lyra. Sa isang iglap, huminto ang pag-ikot ng mundo ni Ramon. Lyra. Ang pangalan ay tumama sa kanya na parang isang malakas na sampal. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ang baso ng champagne na hawak niya ay halos mabitawan niya. Napatingin siya sa babae at ngayon nakita na niya ito ng malinaw. Iyon nga si Lyra. Ngunit hindi iyon ang Lyra na kanyang kilala. Hindi iyon ang simpleng Lyra na kontento na sa adobo at bulaklak sa hardin. Hindi iyon ang Lyra na lumuhod at nagmakaawa sa sahig ng ospital. Ang babaeng kaharap niya ay isang diyosa ng paghihiganti na binihisan ng itim na seda. Maging si Imelda ay natigilan. Ang ngiti ay nawala sa kanyang mukha at napalitan ng purong pagkagulat at takot. Tila naramdaman ni Lyra ang kanilang mga titig. Dahan-dahan itong inilibot ang kanyang paningin sa ballroom hanggang sa ang mga mata nila, ni Ramon, ay nagtagpo mula sa magkabilang dulo ng silid. Ngumiti si Lyra. Hindi ito isang namangiting masaya. Hindi ito isang nangiting mapagpatawad. Ito ay isang nangiti na malamig, matalim, at puno ng isang pangako. Isang pangako ng mga bagay na darating. Para kay Ramon, ang ngiting iyon ay mas nakakatakot pa kaysa sa banta ng mga nagpapautang sa kanyang ina. Parang may sariling isip. Nagsimulang maglakad si Lyra, papalapit sa kanilang direksyon. Bawat hakbang niya ay elegante at may layunin. Bawat hakbang ay nagpapabilis ng kabog sa dibdib ni Ramon. Nakatayo lang siyang parang isang estatwa. Hindi makagalaw, hindi makapagsalita. Huminto si Lyra sa harap mismo nila. Hindi siya tiningnan nito. Sa halip ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Katrina na walang kamalay-malay na nakatingin sa kanya ng may paghanga. Ngumiti si Lyra nang mas matamis, isang ngiting nakakalinlang. Tumingin ito sa batang si Lynn at pagkatapos ay ibinalik ang tingin kay Katrina. Congratulations on your lovely family, sabi ni Lyra. Ang boses ay malambing ngunit may nakatagong lason. Sana lang, hindi ito itinayo sa mga kasinungalingan at sa kapahamakan ng iba. Kinabukasan, ang araw ay sumikat sa isang Metro Manila na tila walang pinagbago.
Ngunit sa loob ng pinakamataas na palapag ng Vargas Tower, isang bagyo ang nagsisimula ng mamuo. Ang Grand Ballroom at ang mga mapanuring tingin ng alta sosyedad ay malayo na sa isipan ni Lyra. Ang gabing iyon ay hindi isang selebrasyon, isa iyong deklarasyon. At ngayon, oras na para tuparin ang banta na nakapaloob sa kanyang malamig na ngiti. Nakatayo siya sa harap ng isang floor-to-ceiling glass window sa isang conference room na overlooking sa buong Makati. Sa kanyang likuran ay isang mahabang mesa kung saan nakaupo ang mga pinakamatalinong isip na kayang bayaran ng pera ni Eduardo Vargas, si Attorney De Leon, 2 forensic accountant, at isang batikang private investigator. Ang De La Cruz Construction, nagsimula si Lyra. Ang kanyang boses ay kalmado at matatag, umaalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Hindi na siya lumingon. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa maliliit na gusali sa ibaba. Isa sa mga yon ay ang opisina ng dating pamilya. Maliit na kumpanya, family-owned. Pangunahing proyekto ay mga small-scale residential houses. Sa tingin ng lahat, disente at matatag. Ngunit alam nating lahat na ang mga pader ay marunong magtago ng lihim. Binuksan ni Attorney De Leon ang isang folder na puno ng mga dokumento. Base sa aming paunang pagsisiyasat, tama po kayo, Ma'am Lyra. Ang kanilang financial statements sa nakalipas na 2 taon, masyadong malinis, masyadong perpekto para sa isang kumpanyang may ganoong kalaking utang sa mga suppliers. Itinuro ng isa sa mga accountant ang isang spreadsheet na nakaproject sa malaking screen. Dito, sa miscellaneous expenses, masyadong malaki ang paglobo nito sa loob lang ng 6 na buwan, kasabay ng mga balita tungkol sa malaking pagkatalo sa sugal ni Mrs. Imelda de la Cruz. At itong mga payroll records, may mga pangalan ng empleyado na hindi naman nag-e-exist, mga ghost employees. Isang klasikong paraan ng tax evasion at money laundering. Tumango si Lyra. Bawat salitang binitiwan ng mga eksperto ay nagpapatibay lamang sa kanyang kutob. Ang mga materyales? Tanong niya. Nagpadala na po kami ng tao para kumuha ng samples mula sa isa sa mga kasalukuyan nilang proyekto. Sagot ng investigador. Kinumpirma ng isang independent engineer, substandard. Gumagamit sila ng mas mababang klase ng semento at bakal kaysa sa nakasaad sa kontrata. Nagtitipid sila sa kaligtasan para ipambayad sa mga utang. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa likod ni Lyra. Hindi lang sila mga manloloko at magnanakaw. Ang kasakiman nila ay naglalagay din sa panganib ng buhay ng ibang tao. Attorney, sabi ni Lyra. Sa wakas ay humarap na sa kanila. Ang kanyang mga mata ay nag-aalab. Gusto kong kausapin ninyo ang lahat ng suppliers na inutangan nila. Ang mga pinangakuan nila ng bayad pero binigyan lang ng tumalbog na tseke. Gusto kong malaman ang bawat sentimo na utang nila sa mga taong ito. Masusunod po, Ma'am Lyra. Magalang na sagot ni Attorney De Leon. Makalipas ang 2 araw, bumalik si Attorney De Leon na may dalang balita. Nakipagpulong siya kay Lyra sa pribadong library ng mansyon. Gaya ng inaasahan, galit na galit ang mga suppliers. Ulat niya. Ang iba sa kanila ay malapit na ring magsampa ng kaso. Ang De La Cruz Construction ay may kabuuang utang na mahigit 20 milyong piso sa 7 sa kanilang pinakamalalaking suppliers. Isang ideya ang nabuo sa isip ni Lyra. Isang ideya na matalim at walang awa. Attorney, ayokong magsampa sila ng kaso, hindi pa sa ngayon. Nagtaka ang abogado. Anong ibig niyong sabihin? May mas maganda akong plano, sabi ni Lyra. Tumingin siya sa mata ng abogado. Ang kanyang determinasyon ay hindi matitinag. Gusto kong bilhin ninyo ang lahat ng utang nila. Bayaran ninyo ng buo ang mga suppliers na may kasamang interes gamit ang isang shell corporation sa ilalim ng Vargas Group. Sa mata ng batas, ang kumpanya natin
ang magiging nag-iisang pinagkakautangan ng De La Cruz Construction. Natigilan si Attorney De Leon sa sinabi ni Lira. Nakita niya ang talino at panganib sa likod ng plano. Sa isang iglap, hawak na nila sa leeg ang De La Cruz Construction. Naiintindihan ko po. Isang napakagaling na hakbang, ma'am. Gawin ninyo. Maikling utos ni Lira. Sa opisina ng De La Cruz Construction, si Ramon ay hindi mapakali. Ang imahe ni Lira sa charity ball ay hindi maalis sa kanyang isipan. Si Imelda naman ay paulit-ulit na sinasabing isa lang yung palabas, na sinuswerte lang ang babae. Ngunit sa puso ni Ramon, may takot. Isang hapon, isang registered mail ang dumating para sa kanya. Galing ito sa isang law firm na hindi niya kilala. Nang buksan niya ito, nanlamig ang kanyang mga kamay. Isa iyong formal na abiso. Nakasaad doon na ang lahat ng kanilang malalaking utang ay na-acquire na ng isang kumpanyang nagngangalang Phoenix Holdings Incorporated. At ang Phoenix Holdings ay nag-i-issue ng isang demand letter. Hinihiling na bayaran ang kabuuang 20 milyon sa loob ng 15 araw. Kung hindi, mapipilitan silang simulan ang foreclosure proceedings sa lahat ng ari-arian ng kumpanya. Phoenix Holdings? Sigaw ni Imelda nang makita ang sulat. Sino ang mga yan? Paanong nangyari ito? Agad na tinawagan ni Ramon ang mga dati nilang suppliers, ngunit iisa lang ang sagot ng lahat. Bayad na kami. Mr. De La Cruz, sa Phoenix Holdings na kayo makipag-usap. Gabi na. Si Lira ay nakatayo sa balkonahe ng kanyang suite sa Vargas Tower. Ang mga ilaw ng syudad sa ibaba ay parang isang karagatan ng mga bituin. Naalala niya ang dati niyang balkonahe, isang maliit na espasyo kung saan ang tanawin niya lang ay ang pader ng kapitbahay. Ngayon, ang buong syudad ay nasa paanan niya. Ang kapangyarihan, ito pala ang pakiramdam. Hindi ito tungkol sa pera o sa karangyaan. Ito ay tungkol sa kakayahang kontrolin ang sarili mong tadhana at ang tadhana ng mga taong umapi sa'yo. Kinuha niya ang kanyang telepono at dinial ang isang numero na matagal na niyang hindi tinatawagan. Ngunit kailanman ay hindi niya nakalimutan. 2 ring lang, may sumagot. Ang boses sa kabilang linya ay puno ng pag-aalinlangan at takot. Hello? Narinig ni Lira ang pamilyar na boses ni Ramon. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa labi ni Lira. Malamig at mapaglaro. Mr. De La Cruz, nagsimula siya. Ang bawat salita ay mabagal at malinaw. I believe we need to talk. Sa sino to? Nanginginig na tanong ni Ramon. Ako ang taong nagmamay-ari na ngayon ng bawat utang mo, sabi ni Lira. At binitiwan ang huling salita na parang isang hatol. Ako ang iyong bagong akredor. Ang katahimikan sa kabilang linya ay mas malakas pa sa kahit anong sigaw. Narinig ni Lira ang pamilyar na paghinga ni Ramon. Mabilis, mababaw, puno ng takot. Ito ang tunog ng isang taong nasukol. Lira! Sa wakas ay nausal ni Ramon. Ang pangalan niya ay parang isang sumpa na lumabas sa bibig nito. Paanong? Ang mga detalye ay hindi na mahalaga, Ramon. Putol ni Lira. Ang kanyang boses ay walang bahid ng anumang emosyon. Ang mahalaga ay ito. May utang ka sa akin na 20 milyon at may 15 araw ka para bayaran ito. Magandang gabi. Bago pa man makasagot si Ramon, ibinaba na ni Lira ang tawag. Sa maliit na bahay ng mga De La Cruz, ang katahimikan ay nabasag ng malakas na pagbagsak ng telepono sa sahig. Namumutla si Ramon na parang isang patay, habang si Imelda ay paulit-ulit na nagtatanong. Sino yon? Anong sabi? Ramon, sumagot ka. Sigaw ni Imelda. Niyuyugyog ang kanyang anak. Si Lira. Nahihirapang sagot ni Ramon. Siya ang Phoenix Holdings. Hawak niya tayo sa leeg, Mama. Ang balita ay parang isang bombang sumabog sa kanilang sala. Sa isang iglap, ang pagmamataas ni Imelda ay naglaho.
napalitan ng purong desperasyon. 20 milyon. Saan sila kukuha ng ganoong kalaking pera? Ang natitira nilang ipon ay halos hindi sapat para ipambayad sa mga nagpapautang niya sa sugal. Ang kumpanya nila ay ang tanging pag-asa nila at ngayon, ito ay nasa bingit ng pagkawala. Hindi tayo pwedeng matalo ng babaeng yon, sabi ni Imelda. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Kung pera ang labanan, wala tayong panalo. Pero kung dumi ang laro, doon ako magaling. Kinabukasan, sa isang madilim at mausok na coffee shop sa isang sulok ng Maynila, lihim na nakipagkita si Imelda sa isang lalaking kilala sa mundo ng social media, si Gossip King, isang vlogger na walang pakialam sa katotohanan basta't malaki ang bayad. Anong kailangan mo sa akin, Mrs. De La Cruz? Tanong ng lalaki, sabay higop sa kanyang kape. Naglabas si Imelda ng isang makapal na brown envelope at dahan-dahang itinulak ito sa ibabaw ng mesa. Gusto kong sirain mo ang isang tao. Pangalan, Lira. Dati kong manugang, sabi ni Imelda. Ang bawat salita ay puno ng kamandag. At ang matandang bilyonaryo na kinakapitan niya ngayon, si Eduardo Vargas. Isang mapanuyang ngisi ang sumilay sa labi ng blogger. Interesting. Ano ang kwento? Simple lang. Nagsimula si Imelda, ang kanyang utak ay gumagana na. Bumubuo ng isang salaysay na puno ng kasinungalingan. Ang babaeng yan ay isang gold digger. Matapos naming kupkupin at ituring na tunay na pamilya, iniwan niya ang anak ko para sa pera. Ninakawan niya kami at tumakbo kasama ang isang matandang mayaman. Ngayon, ginagamit niya ang pera ng matanda para sirain ang aming negosyo. Isa siyang ahas, isang sugar baby na walang utang na loob. Nakinig ng mabuti ang blogger, tumatango-tango habang isinusulat ang mga detalye sa kanyang isipan. Pagkatapos ng kwento ni Imelda, binuksan niya ang envelope. Ang laman nitong isang malaking fadyo ng pera ay nagpangiti sa kanya. Consider it done, sabi niya. Wala pang 24 na oras, sumabog ang internet. Ang blog post ay may isang napakaagaw pansing pamagat. Ang dating manugang na naging sugar baby, ang madilim na lihim ni Lira, at ng bilyonaryong tumatangkilik sa kanya. Ang artikulo ay puno ng mga kasinungalingan na binalutan ng kunwaring katotohanan. May mga pekeng testimonya mula sa mga dating kasambahay na nagsasabing si Lira ay malupit. May mga litrato ni Lira at Eduardo mula sa charity ball na may mga caption na nagpapahiwatig ng isang malisyosong relasyon. Mabilis itong kumalat sa Facebook at Twitter na may kasamang hashtag na #Justice for De La Cruz. Si Lira ay nasa gitna ng isang business presentation nang magsimulang mag-vibrate nang walang tigil ang kanyang telepono. Pagkatapos ng meeting, nakita niya ang daan-daang notifikasyon, mga text message mula sa mga numerong hindi niya kilala, puno ng mga mura at masasakit na salita. Mga post sa social media na tinatawag siyang pokpok, pera ang habol, mangkukulam. Ang bawat salita ay parang isang maliliit na karayom na tumutusok sa balat na pinatibay na niya. Ngunit ang pinakamasakit ay ang pagkakadawit ni Eduardo. Sa bahay ng mga De La Cruz, may isang maliit na pagdiriwang. Si Ramon ay nakabasa ng mga komento online at sa kabila ng takot, hindi niya mapigilang makaramdam ng kaunting kasiyahan. Tingnan mo, Mama. Maraming naniniwala sa atin. Galit ang mga tao kay Lira. Ngunit hindi pa tapos si Imelda. Hindi ito sapat. Kailangan natin ng isang bagay na talagang makakapinsala sa kanya. Sa tulong ng isang pinsan na nagtatrabaho sa munisipyo, nakakuha si Imelda ng mga pekeng dokumento. Naghain siya ng isang kaso sa korte, isang motion to investigate laban kay Lira na nagkiklaim na ang pera at mga ari-arian na ibinigay sa kanya ni Eduardo Vargas ay fruits of an illicit relationship at posibleng unexplained wealth. Isa itong mahinang kaso na walang patutunguhan,
Ngunit ang layunin nito ay hindi manalo, kundi manggulo. Si Eduardo Vargas ay nasa kanyang opisina. Ang mukha ay kulimlim sa galit habang binabasa ang mga online articles. Mga hayop sila, bulong niya. Inutusan niya ang kanyang legal team na itrace ang blogger at sampahan ito ng cyber libel case. Ngunit bago pa man sila makakilos, isang masamang balita ang dumating. Tumawag si Attorney De Leon kay Lira. Ma'am Lira, may problema po. Dahil sa isinampang kaso ni Mrs. De La Cruz, nag-issue ang korte ng isang temporary freeze order sa mga personal bank accounts ninyo habang iniimbestigahan ang pinagmulan ng pondo. Standard procedure po ito, pero hindi na kailangang tapusin ng abogado ang kanyang sasabihin. Naunawaan na ni Lira ang black card na walang limitasyon, ang mga account na naglalaman ng kanyang war chest. Lahat ay biglang hindi na niya magagalaw. Sa isang iglap, ang babaeng may hawak ng lahat ng kapangyarihan ay pinutulan ng kanyang mga kamay. Nakatayo siya sa gitna ng kanyang magarang suite, napapaligiran ng karangyaan, ngunit pakiramdam niya ay bumalik siya sa pagiging walang-wala. Nakatanggap siya ng isang text message mula sa isang hindi kilalang numero. Kamusta ang buhay na walang pera, Lira? Akala mo ba kaya mo kaming talunin? Nagkakamali ka. Ngayon, sino ang nagmamakaawa? Walang pangalan, ngunit alam na alam niya kung kanino galing. Ang mensahe sa kanyang telepono ay tila isang malamig na kamay na humaplos sa kanyang batok. Isang paalala ng nakaraan. Isang boses na nagsasabing siya ay mahina at walang halaga kung wala ang pera ni Eduardo. Sa isang sandali, naramdaman ni Lira ang pamilyar na kaba, ang pakiramdam ng pagiging maliit at walang kapangyarihan. Ito ang gustong iparamdam sa kanya ni na Imelda at Ramon. Ang itulak siya pabalik sa dating Lira. Ang babaeng madaling matakot, madaling sumuko. Ngunit habang nakatitig sa screen ng kanyang telepono, isang ibang emosyon ang dahan-dahang pumalit sa takot. Hindi galit, hindi pighati, kundi isang malamig na determinasyon. Isang taon siyang nag-aral, isang taon siyang hinubog. Akala ba nila ang lahat ng yun ay mabubura lang kasama ng pag-freeze sa kanyang mga bank accounts? Nagkakamali sila. Ang tunay na kapangyarihan na ibinigay sa kanya ni Eduardo ay hindi ang pera. Ito ay ang kaalaman. Pumasok si Eduardo sa kanyang silid. Ang muka ay puno ng pag-aalala. Lira Hija, huwag kang mag-alala. Ang mga abogado ko ay kumikilos na para malift ang freeze order. We will fight this! Umiling si Lira. Isang mahinang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngangiting hindi nakita ni Eduardo sa kanya noon. Isang namangiting puno ng kumpiyansa. Huwag po muna, Tito Eduardo. Nagtaka ang matanda. Anong ibig mong sabihin? This is their move. Now, it's my turn, sabi ni Lira. Pero sa pagkakataong ito, gusto kong gamitin ang sarili kong mga baraha. Kailangan kong patunayan, hindi lang sa kanila, kundi sa sarili ko, na kaya kong tumayo sa sarili kong mga paa. Nakita ni Eduardo ang nag-aalab na determinasyon sa mga mata ng dalaga. Hindi na ito ang babaeng nasagip niya sa ulan. Isa na itong mandirigma. Tumango siya. Sabihin mo lang kung ano ang kailangan mo. Kailangan ko lang po ng isang bagay na hindi kayang i-freeze ang korte, sagot ni Lira. Ang tiwala ninyo. Sa sumunod na 2 araw, halos hindi lumabas si Lira sa library ng mansyon. Hindi niya ginamit ang kanyang mga credit cards. Hindi niya ginamit ang legal team ng Vargas Corporation. Ang tanging gamit niya ay isang laptop, isang burner phone, at ang lahat ng natutunan niya sa nakalipas na taon. Ang unang hakbang, alamin ang kahinaan ng kalaban. Alam niyang ang ugat ng lahat ng desperasyon ng mga De La Cruz ay ang utang sa sugal ni Imelda. Ngunit kanino ito umutang? Tiyak na hindi sa mga legal na kasino. Ginamit niya ang kanyang kaalaman sa ang mga pangalan, ang mga koneksyon. Natagpuan niya ang isang online forum para sa mga biktima ng mga loan shark. Dito,
Nag-iwan siya ng isang anonymous na mensahe, nagtatanong tungkol sa isang particular na loan shark na kilala sa kanilang lugar. Isang taong may palayaw na Boss Alex. Hindi nagtagal. Isang pribadong mensahe ang dumating. Galing ito sa isang user na may pangalang Nagtago. Ang mensahe, kilala ko siya. Sinira niya ang buhay ng pamilya ko. Bakit mo hinahanap? Dito na ginamit ni Lyra ang kanyang pangalawang sandata, empathy. Gusto kong tulungan ang mga biktima niya, reply ni Lyra. At gusto kong mapanagot siya sa batas. Nag-aalangan sa simula ang kausap, ngunit nagbahagi si Lyra ng sapat na impormasyon tungkol sa kaso ng mga De La Cruz nang hindi binabanggit ang sarili niyang pangalan para makuha ang tiwala nito. Ang Nagtago ay isang dating accountant ni Boss Alex na nagtago matapos bantaan ang kanyang pamilya. Isang lihim na pagkikita ang isinagawa. Sa isang maliit na karinderya, nagharap si Lyra at ang accountant. Takot na takot ang lalaki, ngunit nang makita niya ang sinseridad at talino sa mga mata ni Lyra, naglakas loob siyang magsalita. Ibinigay niya kay Lyra ang lahat, mga kopya ng ledger, mga listahan ng mga umutang, kasama ang pangalan ni Imelda de la Cruz at ang napakalaking halaga na utang nito, at mga detalye ng kanilang mga ilegal na operasyon. Ito na ang ebidensya, sabi ni Lyra. Ang huling hakbang, ilabas ang katotohanan. Hindi siya pumunta sa pulis. Alam niyang mabagal ang proseso. Hindi rin siya pumunta sa mga sikat na media outlets dahil baka mabili lang ito ng pera. Sa halip, kinontak niya ang isang independent investigative journalist, isang babaeng kilala sa kanyang katapangan at integridad na may isang maliit ngunit maimpluwensyang online news site. Sa isang secure na video call, ipinakita ni Lyra ang lahat ng ebidensya. Hindi niya ipinakilala ang sarili. Ang tanging sinabi niya ay, isa lang akong taong gustong lumabas ang katotohanan. Kinabukasan, isang online bombshell ang sumabog. Isang investigative report ang inilathala na may pamagat na ang imperyo ng takot ni Boss Alex, mga loan sharks, koneksyon sa sugal, at ang pagkakasangkot ng mga kilalang pamilya. Ang artikulo ay detalyado, puno ng ebidensya na hindi kayang itanggi. Nandoon ang ledger, nandoon ang mga testimonya ng ibang biktima, at malinaw na nakasulat doon ang pangalan ni Imelda de la Cruz bilang isa sa mga pinakamalaking umutang. Ang kwentong binuo ni Imelda tungkol sa pagiging isang inaping pamilya ay gumuho na parang isang kastilyong buhangin. Biglang naintindihan ng publiko ang lahat. Ang pagpapakalat ng tsismis laban kay Lyra, ang pagsampa ng kaso, hindi ito ginawa ng isang biktima. Ginawa ito ng isang desperadong sugarol na lubog sa utang. Ang yuluan publiko ay bumaliktad ng mas mabilis pa sa isang kisap mata. Ang hashtag na hashtag Justice for De La Cruz ay napalitan ng hashtag Imelda the Gambler at hashtag Lyra is the Victim. Ang comment section ng blog ni Gossip King ay napuno ng galit at panunumbat. Sa gitna ng kaguluhan, isang tawag ang natanggap ni Lyra mula kay Attorney De Leon. Ma'am Lyra, good news po. Dahil sa lumabas na balita, mabilis na kumilos ang korte. The judge has lifted the freeze order on your accounts. They deemed Mrs. De La Cruz's lawsuit as malicious and without merit. Nakahinga ng maluwag si Lyra. Ngunit kasabay ng balitang iyon, isa pang impormasyon ang kanyang natanggap mula sa kanyang investigador. Dahil sa pagkakabulgar ng kanilang operasyon, ang mga tauhan ni Boss Alex ay galit na galit. Hindi na sa pulis ang takot nila, kundi sa kanilang mga boss sa itaas. At kailangan nilang maningil. Ang lahat ng atensyon nila ngayon ay nakatuon sa kanilang pinakamalaking may utang na naging dahilan ng gulo, si Imelda de la Cruz. Ang mga pader na ginawa ni Imelda para isukol si Lyra ay gumuho na. At ngayon, ang mga pader na yon ay papalapit na para isukol siya. Ang mundo ni Ramon de la Cruz ay gumuho sa loob lamang ng isang gabi.
Ang balita tungkol sa pagkakasangkot ng kanyang ina sa ilegal na sugal at loan sharks ay kumalat na parang apoy. Ang kanilang pangalan, na pilit nilang iningatan, ay ngayoy putik na sa mata ng lahat. Ang mga kliyente ng kanilang kumpanya ay isa-isang tumatawag para kansilahin ang mga kontrata. Ang telepono nila ay walang tigil sa pagtunog, ngunit hindi na ito mula sa mga kaibigan, kundi mula sa mga taong naniningil. At ang pinakamasama sa lahat, ang mga tauhan ni Boss Alex. Isang gabi, habang pauwi si Ramon, 2 motorsiklo ang humarang sa kanyang sasakyan sa isang madilim na kalye. Walang salita, pinagbubugbog siya ng mga lalaking nakamaskara. "Pakisabi sa nanay mo," sabi ng isa sa mga ito habang dinuduraan siya sa mukha. 2 araw na lang ang palugit niya. Kung hindi, hindi lang bugbog ang aabutin ninyo. Umuwi si Ramon, na duguan at basag ang labi. Nadatnan niya ang kanyang ina na nag-iimpake ng mga alahas sa isang bag, nanginginig sa takot. Si Katrina naman ay umiiyak sa isang sulok. Yakap-yakap ang kanilang anak na si Lynn na natutulog at walang kamalay-malay sa nangyayari. "Wala na tayo, Ramon. Wala na," sigaw ni Imelda. "Kailangan nating tumakas. Magtago. Saan tayo pupunta, ma?" Ganting sigaw ni Ramon. Ang sakit ng kanyang katawan ay walang-wala kumpara sa sakit ng kanyang pagkatalo. Walang tatanggap sa atin. Walang tutulong. Sa gitna ng kaguluhan, isang imahe ang pumasok sa isip ni Ramon. Isang imahe mula sa nakaraan. Ang imahe ng isang babaeng minsan niyang nilinlang. Isang babaeng may mabuting puso. Isang babaeng baka sakaling may natitira pang awa sa kanya. Ito na ang kanyang huling baraha, ang kanyang huling desperadong hakbang. Kinabukasan, nagpadala siya ng mensahe kay Lyra. Nagmamakaawa na makipagkita. Pumayag si Lyra na magkita sila sa isang public park sa gitna ng maraming tao. Dumating si Ramon na may mga pasa pa rin sa mukha. Ang dating kumpiyansa niya ay tuluyan ng naglaho, napalitan ng isang anyo ng isang taong lugmok na lugmok. Nakaupo si Lyra sa isang bench, nakasuot ng simpleng puting bestida, tila isang ordinaryong babae na nagpapalipas ng oras. Ngunit nang tumingin ito sa kanya, nakita ni Ramon ang parehong lamig sa mga mata nito. "Anong kailangan mo, Ramon?" tanong ni Lyra. Walang paligoy-ligoy. Ito na, ang pinakamagaling na pag-arte ng buhay niya. Walang babala. Lumuhod si Ramon sa damuhan, sa harap ni Lyra. Ang mga tao sa paligid ay napatingin, nagbubulungan. "Lyra, patawarin mo ako." Nagsimula siya, ang boses ay basag at puno ng pagsisisi. Ang mga luha na pinraktis niya buong umaga ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. "Alam kong wala akong karapatan. Alam kong nasaktan kita ng sobra-sobra. Pero maniwala ka sa akin. Hindi ko ginusto ang lahat ng yon." Tinitigan lang siya ni Lyra, hindi kumikibo. Ang kawalan niya ng reaksyon ay lalong nagpakaba kay Ramon, kaya't itinuloy niya ang kanyang palabas. Si Mama ang may plano ng lahat." Hagulgol niya. Tinutukan niya ako, Lyra. Sinabi niya na kung hindi ako susunod, itatakwil niya ako. Natakot ako. Bata pa ako noon, mahina. Pero sa loob ng 1 taon na lumipas, araw-araw kitang iniisip. Araw-araw kong pinagsisisihan ang ginawa ko sa'yo. Hinawakan niya ang laylayan ng bestida ni Lyra, na parang isang asong nagmamakaawa. "Mahal pa rin kita, Lyra. Ikaw pa rin ang mahal ko. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Tulungan mo kami. Pakiusap. Iligtas mo ang pamilya namin. Iligtas mo ako. Handa akong iwan ang lahat para sa'yo. Kalimutan na natin ang lahat. Magsimula tayong muli." Ang kanyang mga salita ay puno ng desperasyon at huwad na pag-ibig. Umaasa siya na ang dating Lyra, ang Lyra na handang maniwala sa kahit anong kasinungalingan basta't galing sa kanya, ay lalabas. Umaasa siya
na may kaunting awa pang natitira sa pusong minsan niyang dinurog. Sa wakas, pagkatapos ng mahabang katahimikan, kumilos si Lyra. Tumingin si Ramon, puno ng pag-asa. Ito na ba? Napmem na ba niya ang puso nito? Ngunit hindi siya hinawakan ni Lyra. Hindi siya inalo nito. Sa halip dahan-dahan nitong kinuha ang kanyang cellphone mula sa kanyang bag. Walang emosyon, pinindot niya ang isang button sa screen at mula sa speaker ng telepono, isang boses ang umalingaw-ngaw sa parke. Isang boses na kilalang kilala ni Ramon. Ang sarili niyang boses. Plano. Simple lang, Katrina. Papaniwalain ko si Lyra na kailangan ni Mama ng kidney. Kapag naibigay na niya, hihiwalayan ko na siya. Wala naman talaga akong pakialam sa kanya. Isa lang siyang sagabal. Pagkatapos nito, malaya na tayo. Magpapakasal tayo at bubuo ng sarili nating pamilya. Gamitin lang natin siya, tapos itatapon na. Ang recording ay malinaw. Bawat salita ay parang isang matalim na kutsilyo na sumaksak sa puso ng katahimikan. Ito ang pag-uusap nila ni Katrina isang linggo bago ang operasyon sa loob ng kanyang kotse. Isang pag-uusap na akala niya ay lihim. Nanigas si Ramon sa kanyang kinatatayuan. Ang dugo sa kanyang katawan ay tila nagyelo. Ang mga luha ng pagkukunwari ay natuyo sa kanyang mga mata, napalitan ng purong takot at pagkagulat. Paano? Tumingin siya kay Lyra. Ang babaeng kaharap niya ay nakatitig sa kanya, hindi na malamig, kundi may bahid ng awa. Awa para sa isang kahabag-habag na nilalang. Dahan-dahang ibinaba ni Lyra ang kanyang telepono. I recorded everything, Ramon. Sabi niya sa isang mahina, ngunit matatag na boses na sapat lang para marinig nilang dalawa. The truth was always my final card. Iniwan ni Lyra si Ramon na nakaluhod sa damuhan, isang sirang-sirang figura sa gitna ng mga nagbubulungang estranghero. Hindi siya lumingon pabalik. Habang naglalakad siya palayo, walang anumang pakiramdam ng tagumpay sa kanyang dibdib. Isang malalim na katahimikan lang, ang pagtatapos. Pagkasakay niya sa naghihintay na sasakyan, kinuha niya ang kanyang telepono at tumawag kay Attorney De Leon. Iisang pangungusap lang ang kanyang sinabi. Ilabas niyo na. At sa isang iglap, ang katotohanang matagal niyang itinago ay pinakawalan na parang isang dilubyo. Ang unang tumanggap ng audio recording ay ang independent journalist na naglathala ng kwento tungkol sa loan shark. At gaya ng dati, hindi siya binigo nito. Isang espesyal na ulat ang inilabas sa kanilang news site na may pamagat na hindi kayang baliwalain ng sinuman. Ang tinig ng pagtataksil, exclusive recording, nagpatunay ng planadong panloloko sa Lyra Santos kidney donation case. Kung ang nakaraang article ay isang bomba, ito ay isang pagsabog ng bulkan. Sa loob lamang ng isang oras, ang kwento ay nasa lahat na ng primetime news. Sa telebisyon sa loob ng mansyon, pinanood ni Lyra ang paglalahad ng lahat. Paulit-ulit na ipinarinig ng mga news anchor ang boses ni Ramon, ang kanyang malinaw na pag-amin sa panloloko kay Katrina. Ang bawat salita ay isang dagok sa integridad ng pamilya De La Cruz. Naglabasan ang mga legal analyst. This is no longer a simple family dispute, sabi ng isang kilalang abogado sa isang panayam. This is evidence of a conspiracy to commit fraud, specifically, estafa. May kaakibat itong kulong. Ang social media ay muling nagliyab, ngunit ngayon, ang apoy ay iisa lang ang tinutupok, sina Ramon at Imelda. Ang mga dating larawan ni Lyra bilang isang masayang may bahay ay muling lumabas, ngunit ngayon ay may mga caption na isinakripisyo ang lahat, tinapon na parang basura. Ang larawan ni Ramon kasama si Katrina at ang kanilang anak ay may mga komento na ngayon na pamilyang itinayo sa kasinungalingan. Samantala, sa isang lumang apartment kung saan sila nagtatago, nagwawala si Imelda.
Kasalanan mo ito, Ramon. Ang kahinaan mo, ang katangahan mo. Ako pa ang may kasalanan? Ganting sigaw ni Ramon. Ikaw ang nagsimula ng lahat ng ito. Ang sugal mo, ang kasakiman mo. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, dumating ang isang tawag mula sa kanilang abogado. Kailangan ninyong pumunta sa opisina. May mga pulis na gustong magtanong tungkol sa mga financial records ng kumpanya. Huwag kayong mag-alala. Routine questioning lang daw. Isang patibong. At dahil sa desperasyon, kinagat nila ito sa tapat ng gusali ng De La Cruz Construction na may malaking closed sign na nakasabit sa pinto. Isang itim na sasakyan na may tinted na bintana ang tahimik na nakaparada. Sa loob, nakaupo si Lyra, tahimik na nagmamasid, hindi para magdiwang, kundi para personal na masaksihan ang pagtatapos ng kabanatang ito. Maya-maya pa dumating ang sasakyan ni Ramon at Imelda. Kasunod nito, 2 police car ang huminto sa kanilang likuran. Bumaba ang mga pulis, kasama ang isang opisyal na may dalang warrant. Nang makita nila ang mga pulis, doon na napagtanto ng mag-ina ang lahat. Huli na. Mrs. Imelda de la Cruz, Mr. Ramon de la Cruz, kayo ay inaaresto sa salang conspiracy to commit estafa and large-scale financial fraud, deklara ng opisyal. Hindi kami pwedeng arestuhin. Wala kaming kasalanan. Sigaw ni Imelda, nagpupumiglas. Siya ang may kasalanan. Ang babaeng yon ang nanira sa amin. Kasalanan mo to, Mama. Umiiyak na sigaw ni Ramon. Itinuturo ang sariling ina. Dimay mo ako sa lahat ng to. Habang pinuposasan sila at isinasakay sa magkahiwalay na police car, ang kanilang mga akusasyon sa isa't isa ay umaling-awngaw sa kalye. Ang dating magkakampi sa kasamaan ay ngayon nagtuturuan sa kanilang pagbagsak. Mula sa di kalayuan, isa pang sasakyan ang huminto. Bumaba si Katrina, karga-karga si Lynn. Banghwang siyang napatingin sa eksena. Ang lalaking minahal niya, ang ama ng kanyang anak, ay itinatratong parang isang kriminal. Nagtama ang kanilang mga mata ni Ramon, at sa mga mata nito, nakita niya ang huling piraso ng kanyang mundo na gumuho. Nang makaalis na ang mga sasakyan ng pulis, nanatili si Lyra sa loob ng kanyang kotse. Isang malalim na hininga ang kanyang pinakawalan, isang hininga na tila naglabas ng bigat na 1 taon niyang pinasan. Kinabukasan, ang balita ng pag-aresto sa kanila ay nasa front page ng lahat ng dyaryo. Kasabay nito, ang De La Cruz Construction ay opisyal nang nag-file for bankruptcy. Sa opisina ni Attorney De Leon, isang kontrata ang inilatag sa harap ni Lyra. Dahil sa bankruptcy, ang lahat ng assets ng kumpanya ay ibebenta sa pinakamababang halaga para mabayaran ang mga pinagkakautangan, paliwanag ng abogado. At dahil ang Phoenix Holdings ang nag-iisang creditor, tayo ang may karapatang bilhin ito sa presyong halos wala ng halaga. Kinuha ni Lyra ang pluma at walang pag-aalinlangang pinirmahan ang mga papeles. Ang kumpanyang minsan nang sumimbolo sa kanyang pagkadurog ay ngayon nasa kanyang mga palad na. Gabi na nang makabalik si Lyra sa mansyon. Pagod siya, ngunit isang uri ng pagod na may kasamang kapayapaan. Sinalubong siya ni Alfredo sa may pinto. May sulat pong dumating para sa inyo, Ma'am Lyra. Sabi nito, iniabot ang isang simpleng puting sobre. Walang return address. Ang pangalan lang niya ang nakasulat. Salamat, Alfredo. Dinala niya ang sulat sa kanyang silid. Umupo siya sa tabi ng bintana at tinitigan ito. Sino ang magpapadala sa kanya ng sulat sa ganitong paraan? Dahan-dahan niyang binuksan ang sobre. Sa loob, wala itong anumang mahabang liham. 2 bagay lang ang laman. Isang litrato, isang 4 na art picture ng isang batang lalaki na may mga matang kamukhang-kamukha ni Ramon. Si Lynn. At sa ilalim nito, isang maliit na piraso ng papel na may iisang salitang nakasulat sa magandang sulat kamay.
patawad. Lumipas ang ilang buwan. Ang ingay ng iskandalo ay unti-unting humupa, napalitan ng mga bagong balita, ng mga bagong kwento. Ang pamilya de la Cruz ay naging isang alaala na lamang, isang babala sa mga pahina ng dyaryo. Napatunayan silang guilty at nahatulan ng maraming taong pagkakakulong. Para kay Lyra, ang mga buwan na iyon ay panahon ng tahimik na pagbabago. Ginamit niya ang kanyang oras hindi sa pagdiwang, kundi sa pagbuo. Ang na-bankrupt na De La Cruz Construction ay muling binuksan, ngunit sa ilalim ng isang bagong pangalan, isang bagong pamamahala at isang bagong layunin. Isang araw, habang abala sa pag-aayos ng mga plano para sa kanyang bagong kumpanya, isang sulat ang dumating para sa kanya. Galing ito sa City Jail, isang request for visitation mula kay Ramon de la Cruz. Sa simula, nag-alinlangan siya. Ano pa ang kailangan nilang pag-usapan? Tapos na ang lahat. Ngunit habang tinititigan niya ang sulat, isang pakiramdam ang nanaig sa kanya. Hindi awa, hindi galit, kundi isang pangangailangan. Ang pangangailangang tuldukan na ang lahat, hindi para sa kanya, kundi para sa sarili niyang kapayapaan. Kinabukasan, nagpunta siya sa City Jail. Ang masangsang na amoy ng pawis sa desperasyon ay sumalubong sa kanya. Malayo ito sa mundo ng mga chandelier at mamahaling pabango na kanyang ginagalawan ngayon. Dinala siya sa isang maliit na silid. May isang makapal na salamin na nagahati sa kwarto at isang telepono sa bawat panig. Umupo siya at naghintay. Maya-maya pa, pumasok si Ramon mula sa kabilang panig. Nakasuot ng kulay kahel na uniforme ng bilanggo. Ang pagbabago sa kanyang anyo ay nakakagulat. Ang dating makisig na Ramon ay pumayat ng husto. Ang kanyang buhok ay magulo. Ang kanyang mga mata ay lubog. Nawalan na ng dating kayabangan. Ang tanging natira ay isang anyo ng isang lalaking pagod na sa lahat. Para siyang tumanda ng 10 taon sa loob lang ng ilang buwan. Umupo siya sa kabilang panig ng salamin at dahan-dahang kinuha ang telepono. Kinuha rin ni Lyra ang sa kanya. "Salamat sa pagdating mo," sabi ni Ramon. Ang boses ay paos at mahina. Hindi siya makatingin ng diretso sa mga mata ni Lyra. Nakatuon lang ang kanyang tingin sa ibabaw ng mesa. "Bakit mo ako pinapunta rito, Ramon?" tanong ni Lyra. Ang kanyang boses ay kalmado. Wala nang pait, wala nang galit. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Ramon. "Hindi ko rin alam. Siguro gusto ko lang makita ka sa huling pagkakataon para personal na masabi ang mga bagay na dapat kong sinabi noon pa." Huminga siya ng malalim. "Lyra, humihingi ako ng tawad. Walang araw na lumipas dito sa loob na hindi ko pinagsisihan ang lahat. Ang bawat kasinungalingan, ang bawat sakit na idinulot ko sa'yo. Kung maibabalik ko lang ang panahon." Hindi na niya itinuloy. Alam nilang pareho na imposible iyon. "Hindi ako naparito para marinig ang paghingi mo ng tawad," mahinang sabi ni Lyra. Ang mga salita niya ay nagpatigil kay Ramon. Tumingin ito sa kanya sa unang pagkakataon. Ang mga mata ay puno ng pagkalito. "Hindi rin ako naparito para maghiganti o para ipamukha sa iyo ang pagkatalo mo," pagpapatuloy ni Lyra. "Naparito ako para sa sarili ko." Dahan-dahan, kinuha ni Lyra mula sa kanyang bag ang litrato ni Lynn na ipinadala sa kanya ni Katrina. Maingat niya itong ipinatong sa maliit na ledge sa ilalim ng salamin. Itinayo ito para makita ni Ramon. Napatingin si Ramon sa litrato ng kanyang anak. Isang tunay na emosyon ang sa wakas ay bumahid sa kanyang mukha. Isang malalim na lungkot. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang mamasa. "Pinatawad na kita, Ramon," sabi ni Lyra. At ang mga salitang iyon ay tila nagbigay ng isang malaking ginhawa. Hindi lang kay Ramon, kundi lalo na sa kanya. "Pero hindi dahil sa'yo.
Pinatawad kita para sa sarili ko, para makalaya na ako sa galit, para makalaya na ako sa nakaraan, para makapagsimula na ako ng walang bitbit na bigat. Itinuro niya ang litrato ng bata. Siya. Siya ang dahilan kung bakit kailangan mong magbago. Hindi para sa akin, hindi para sa kahit sino, kundi para sa kanya. May dahilan ka pa para maging isang mas mabuting tao. Tumayo na si Lyra. Tapos na ang kanilang pag-uusap. Ito na ang huling pagkikita nila. Ang huling kabanata ng kanilang kwento. Lyra, sandali. Tawag ni Ramon. Ang boses ay puno ng desperasyon. Huminto si Lyra sa may pinto, ngunit hindi na siya lumingon. Mahal pa rin kita, sabi ni Ramon. Ang kanyang huling kahabag-habag na pag-amin. Isang mahinang ngiti, isang ngiting puno ng awa at paglaya ang sumilay sa mga labi ni Lyra. Pero ako, Ramon, sagot niya, hindi na. At tuluyan na siyang lumabas ng silid. Iniwan si Ramon kasama ang multo ng kanilang nakaraan at ang isang litrato na sumisimbolo sa kanyang kinabukasan. Paglabas ni Lyra sa gusali ng City Jail, ang sikat ng araw ay tila mas maliwanag. Isang pamilyar na itim na kotse ang naghihintay sa kanya sa di kalayuan. Nakita niya si Eduardo Vargas na nakatayo sa labas nito. Hindi ito nagsalita. Hindi ito nagtanong kung kamusta ang pag-uusap nila. Sa halip, gaya ng isang tunay na ama, dahan-dahan lang nitong binuksan ang pinto ng sasakyan para sa kanya. Isang simpleng kilos na nagsasabi ng lahat na hindi siya nag-iisa, na may isang pamilyang naghihintay sa kanyang pag-uwi. Ang dating gusali ng De La Cruz Construction ay halos hindi na makilala. Ang luma at kupas na pintura ay napalitan ng isang malinis at modernong fasad. Sa itaas ng salaming pinto, isang bagong pangalan ang nakaukit sa eleganteng silver na letra, LS Foundation. Ang LS ay hindi lang para sa Lyra Santos. Ito ay para sa lakas at sandigan. Sa loob ng conference room, sa harap ng kanyang mga bagong empleyado, isang halo ng mga datihang staff na pinili niyang manatili at mga bago at talentadong profesional, inilatag ni Lyra ang kanyang bagong misyon. Welcome to LS Foundation. Nagsimula siya. Ang kanyang boses ay puno ng init at sigla. Malayo sa malamig na boses na ginamit niya sa pakikipaglaban. Ang kumpanyang ito ay hindi lang magtatayo ng mga bahay. Magtatayo tayo ng mga tahanan. Magtatayo tayo ng mga pangarap. Pero higit sa lahat, magtatayo tayo ng mga buhay. Ipinakita sa screen ang vision ng foundation. Bukod sa pagiging isang for-profit construction firm, isang malaking porsyento ng kanilang kita ay ilalaan para sa isang advokasya, ang tulungan ang mga kababaihan na naging biktima ng panloloko at pang-aabuso. Magbibigay sila ng legal aid, financial assistance at livelihood programs. Ang pundasyon ng bawat gusaling itatayo natin ay hindi lang semento at bakal. Pagpapatuloy ni Lyra, ang kanyang mga mata ay nagniningning. Ito ay pag-asa. Ang bawat pader na itatayo natin ay magiging simbolo na kahit gaano ka paiwanan sa labas, sa gitna ng ulan, palaging merong isang lugar na maaari mong uwian. Pagkatapos ng kanyang talumpati, isang masigabong palakpakan ang pumuno sa silid. Ang kanyang mga empleyado ay hindi lang nakakita ng isang boss, nakakita sila ng isang leader, isang inspirasyon. Sa gitna ng pagbati, tumunog ang kanyang telepono. Isang numero na hindi niya kilala. Magalang siyang nagpaalam at sinagot ito sa isang tahimik na sulok. Hello, LS Foundation, this is Lyra speaking. Isang nanginginig na boses ng babae ang sumagot mula sa kabilang linya. Hello po. Nabasa ko po ang tungkol sa foundation ninyo online. Totoo po ba? Tumutulong po kayo sa mga babaeng katulad ko? Naramdaman ni Lyra ang bigat sa boses ng babae. Ang takot, ang kawalan ng pag-asa, mga emosyong minsan na rin niyang naramdaman.
Isang malambing na ngiti ang sumilay sa labi ni Lyra. Isang nangiting puno ng pangunawa at malasakit. Opo, totoo po. Huwag po kayong mag-alala. Nandito kami para sa'yo. Gabi na. Sa dining hall ng mansyon ni Vargas, isang simpleng hapunan ang nakahanda. Hindi ito isang piging, kundi isang tahimik na salo-salo. Si Lyra at si Eduardo ay magkaharap sa mesa. "I'm proud of you, Hiha," sabi ni Eduardo. Itinaas ang kanyang baso ng tubig. "You turned your pain into purpose. Ginawa mong lakas ang iyong kahinaan." Ngumiti si Lyra. "Hindi ko po ito magagawa kung wala kayo, Tito Eduardo. Kayo po ang nagbigay sa akin ng pangalawang buhay. Kayo ang nagturo sa akin kung paano muling tumayo." "Ibinigay ko lang sa iyo ang mga gamit, Lyra," sagot ng matanda. "Pero ang katatagan, ang talino, ang puso, lahat yan ay sa iyo na noon pa man. Kailangan lang ng isang taong magpapaalala sa iyo ng iyong tunay na halaga." Sa mga sandaling iyon, sa ilalim ng mainit na ilaw ng chandelier, naramdaman ni Lyra ang isang bagay na matagal na niyang hinahanap. Hindi ang kilig ng pag-ibig mula sa isang asawa, kundi ang init ng pagmamahal mula sa isang tunay na pamilya. Isang pamilyang hindi nakabase sa dugo, kundi sa paggalang, pag-aalaga at pasasalamat. Kinabukasan, bago pa man sumikat ang araw, nagising si Lyra. Nagtungo siya sa pinakamataas na balkonahe ng mansyon, isang lugar na naging paborito na niya. Mula roon, tanaw niya ang buong syudad na unti-unti nang nagigising. Ang malamig na hangin ng umaga ay humaplos sa kanyang mukha. Naalala niya ang gabing iyon, ang gabing basang-basa siya sa ulan, nag-iisa, wasak na wasak. Akala niya, iyon na ang katapusan. Ngunit ngayon, habang pinagmamasdan niya ang dahan-dahang paglabas ng araw mula sa likod ng mga gusali, ang bukang liwayway ay nagpinta sa kalangitan ng kulay rosas at ginto. Naintindihan niya na ang gabing iyon ay hindi pala ang katapusan. Iyon pala ang simula. Ang simula ng kanyang tunay na buhay. Huminga siya ng malalim. Pinuno ang kanyang baga ng sariwang hangin ng bagong umaga. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at sa unang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, naramdaman niya ang tunay na kapayapaan. Pagmulat niya, isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting totoo, isang ngiting puno ng pag-asa, isang ngiting para sa sarili niya. Ang paghihiganti ay tapos na. Ang paghilom ay kumpleto na. Handa na siyang harapin ang anumang dalhin ng bukas dahil ngayon, alam na niya kung sino siya. Siya si Lyra Santos. At ito ang kanyang bukang liwayway. Sa pagtatapos ng kwento ni Lyra, malinaw ang isang katotohanan. Ang kabutihang loob ay hindi kailanman kahinaan at ang pagtitiis ay may hangganan. Ang mga taong tumalikod, nagkanulo at yumurak sa sakripisyo ng iba ay hindi nakaligtas sa hatol ng katotohanan. Sa huli, nahubaran sila ng dangal at kapangyarihan, isang kaparusahan na mas mabigat kaysa anumang galit. Si Lyra ay hindi nagwagi dahil sa paghihiganti, kundi dahil pinili niyang bumangon, maghilom, at ibalik ang halaga sa sarili. Mula sa isang babaeng iniwan sa kama ng ospital, siya'y naging liwanag para sa iba. Patunay na ang mga taong may malinis na puso ay ginagantimpalaan, minsan sa paraang hindi nila inaasahan. At ang tunay na kalayaan ay dumarating kapag natutunan nating bitawan ang puot at piliing mabuhay ng may kapayapaan. Ngayon, nais kong itanong sa inyo, kung kayo ang nasa kalagayan ni Lyra, pipiliin niyo rin ba ang bumitaw sa galit para sa sariling katahimikan? At kung kayo man ay dumaraan sa matinding pagsubok ngayon, kumusta kayo? Nakakahanap pa ba kayo ng lakas araw-araw? Maraming salamat sa pakikinig hanggang dulo. Naway ligtas kayo at patuloy na lumalaban. Ibahagi ninyo ang saloobin ninyo sa comments. Nandito lang ako, handang makinig sa inyong kwento.